Ako si Yael, makulit ako pero mabuti akong bata. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Ngayong araw pupunta po pala kami ng Batangas. Ito nga po pala ang Tito Gian ko. Pumunta muna kami sa tindahan ng Lola Levy ko para magpaalam. Dito na rin namin inantay yung sasakyan. At ito na nga po, dumating na po yung sasakyan. Habang nasa biyahe po ako, natulog muna ako. Hiluin po kasi talaga ako, kaya kaysa magsuka po ako, natulog na lang po ako. Ang tagal ko po pala nakatulog, pagkagising ko po, nasa Batangas na kami. Grabe, sobrang excited po ako makapunta ulit sa Batangas ng papa ko po. Matagal-tagal na rin po kasi yung huling punta ko po. Dumaan muna po pala kami sa lumang palengke sa bayan para kumain sa paboritong kainan namin. Huling kain ko po dito, 5 years old pa po ako. Namiss ko po kumain dito, sobrang sarap po ng chicken at pansit nila dito. Andito na po kami, medyo nahihilo po ako. Sa mga oras na to, gutom na rin po kasi talaga ako. Ang aga rin po kasi namin nagising. Ito nga po pala, yung restaurant na kakainan namin, simple lang po, pero napakasarap. Umorder muna po sila papa ng pagkain bago po kami umakyat sa taas. Ito nga po pala, yung dining area nila sa taas. Dito po talaga kami pumwesto kasi maaliwalas. Pagkabigay ng pagkain, kumain na po agad kami. And po pala, yung mga bestseller nila na pagkain. Tapo bang mga gutom po kami? Nabusog po kami, sobra. Kaya po sa mga pupunta dito sa lumang palengke sa Batangas City, punta po kayo dito sa Wanam. Sobrang sarap po ng mga pagkain nila. Pagtapos namin kumain, umalis na rin po agad kami. Ito nga po pala yung kalumpang, kung tawagin nila dito. Kaya po pala kami umuwi ng Batangas kasi po may sabitan po. Kinuha po kasi ninang si Lola Josie. Sa Batangas po kasi, kapag nagnininang kayo sa kasal, may binibigay po ang kinasalan na madaming pagkain, yun po ang tinatawag na sabitan. Bago muna po kami pumunta sa sabitan, didiretso po muna kami sa bahay nila Lolo During at Lola Pite. Sila po pala yung magulang ng papa ko. Sobrang ganda po talaga ng tanawin dito. Bundok na po kasi ang lugar nila papa dito. Kaya po napakaganda ng tanawin. Dito na po kami sa bahay nila papa. Sa sobrang excited ko, nauna na ako pumunta sa bahay nila papa. Sobrang putik din po kasi talaga dahil sa ulan. Nakakamiss po talaga dito, sobra. Nagpahinga lang po kami saglit. Ito nga po pala, yung bahay nila Lola Pite at Lolo Dureng. Ito nga po pala, yung papa ko at tita Binda ko at tito Gian ko. Umalis na din kami, pagtapos namin magpahinga, pumunta naman kami sa bahay nila Lola Josie. At ayun na nga, may mga nakasalubong kami, pupunta din kila Lola Josie. Katulad sa lugar nila papa, matirik din ang daan. Dito buti na lang kinaya ng sasakyan umahon. Lakad na nga lang namin papunta kay Lola Josie. Habang naglalakad kami, nakakita si Amara ng baka. Tuwang-tuwa si Amara. Sabi, sobrang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap talaga sa probinsya. Sa paglalakad nga namin, nakakita kami ng pabo. Sabi ng Tito Gian ko, pabo daw ang tawag dyan. Akala ko po, ostrich. Gusto sana namin lapitan, kaso natatakot kami, baka bullying kami. Malapit na kami, buti na lang hindi umulan ng oras na to. Kundi puro putik ang paa namin. Ito yung malapit na daan, papunta sa kanila. Ang hirap po ng daan dito, bukod sa maputik, nakakatakot dahil kapag nagkamali ka, madudulas ka po talaga, kaya kailangan mag-ingat po talaga. Hingal na po ako, pati si Tito Gian, pagod na. Muntik na po ako madulas, pero kaya pa po. Nakarating din sa wakas, grabe pawis ko guys. Pagdating namin, marami ng tao at marami ng nagdadatingan. Ayan po pala, yung mga bisita ng lola ko. Habang inaantay namin dumating yung sabit ng dala ng kinasalan, kumain muna kami. Ayun si Lolo Batang at ang papa ko. Nagpapakuha sila ng buko, kaya andyan sila syempre. Tamang kwentuhan na din kasama ang mga pinsan ni papa. At yun na nga po, dumating na po yung sabit ng inaantay namin. Napakadaming binigyan ng kinasalan sabit.
Yung mapapalaban ang Lola Josie sa sabugan. Ay siya, panalong panalo ang kinasalan. Nga po pala yung Lola Josie ko. Ngiting malaki ang sabog gabi na pero madami pa din bisita at tag-iinom. Inaantay na lang namin sila Lolo Batang at sila Papa matapos mag-inom para makauwi na kami. Anong oras na din po kasi malalim na ang gabi. Habang inaantay ko sila Papa, wala na akong magawa kaya nakipaglaro na lang muna ako sa mga pinsan ko. At ito na nga, pauwi na kami sa bahay ni Lola During. Ito na nga po yung kinakatakutan namin. Sobrang putik at ang dulas ng daanan. Dito nga po pala kami ulit dumaan sa dinaanan namin kanina. Grabe, sobrang dulas po. Nakakatakot po talaga ang Lolo Batang ko po. Ilang beses po nadulas. Sobrang putik na nga ng mga paa namin. Si Lolo Batang naman, sobrang dumi ng short dahil sa pagkadulas. Sobrang lambot ng lupa. Ang dilim pa, kawawa naman si Lolo. Ang papa ko naman, buhat-buhat si Amara. Medyo natatakot nga si Mama. Baka kasi madulas sila at mabitawan si Amara. First time ko lang po dumaan dito. Nakakatakot pero nag-enjoy ako. Kasi na-experience ko po kung paano dumaan dito sa ganitong daanan. Para po akong dumadaan sa gubat. Malapit na din kami makalabas papuntang highway. Grabe, bago kami makalabas, pagod at pawis muna mararanasan. Parang buhay po natin, kailangan muna natin makaranas ng hirap bago natin makuha ang mga pangarap natin. Hanggang dito na lang po. Bye-bye po.